Someone is keeping something inside his or her chest. And it looks like it's getting heavier and heavier. No, I don't know. Maybe someone here could be may nililihim, tinatago, pero mabigat ito sa kanya ritong loob. At kung ano man ito, pwedeng energy ng related sa pinagdadaanan, problem, no, na dapat ay mailabas. Yan. Let us see. This person here, I'm seeing him or her traveling every day. So maybe siya yung klase ng energy, no, na araw-araw ay wala dahil pumapasok sa work. Okay. Let us see. Mhm. Hmm. Meron ditong naging tahimik kaya nagkaroon na rito 'no, ng pagkasira ng sitwasyon with the Tower card energy 'no, the High Priestess energy, okay. Let me see, okay, but definitely hindi ko gusto yung clouds dito kasi medyo maitim, okay, at kung ano man itong klase ng situation na 'to with the major arcanas present right in here, it looks like this is a major event or like a warning pa lang sa iba sa inyo. Kasi ito yung klase ng energy na possible na pwedeng mangyayari pa lamang, no, to some of you. But for others, you could be experiencing this already. Merong nagiging tahimik dito, no, at posibleng ito yung makasira sa sitwasyon na involved kayo both, no, or parehas. So, let me see. This is someone here who appears to be someone you're very committed. This could be your person. This person could be special for you. This person here, pwedeng kaing relationship mo na, kayo na, boyfriend, girlfriend, or could be husband and wife kayo rito. Someone you're connecting in a heart space level. And also, I do see that this tower also symbolizes fights, pag-aaway 'no, puwedeng quarrel. Okay, so let me see. Definitely there's a block of throat chakra. Okay, I think I okay. Moon, center of the reading. Mhm, mhm. Ayun na nga, ayun na. Bottom of the deck, 8 of swords, knight of swords, 10 of swords, 'yan. So, kung sino man 'tong ka-connect mo dito, this is your ex-person sa iba sa inyo, pero yung iba sa inyo mga babes 'no, puwedeng ito ay ka-connect niyo pa rin hanggang ngayon at mukhang meron kayo ritong problema 'no, na dapat kayo yung nag-uusap 'no, pero tahimik ang person mo rito na lumalabas 'no. Kumbaga ano, kaya sabi ko sinasabi sa inyo importante yung heart to heart conversation, eh, yung heart to heart talk 'no, sa isa't isa kasi yan yung nagfi-fix or nagre-repair ng mga issue 'no, habang ito ay fresh or bago pa. So, lumalabas rito 'no, that your person instead of talking it out sa'yo, opening about it sa'yo, okey, tahimik siya sa'yo pero maingay at madaldal sa iba. With this 9 of coins energy, I don't like this person here because this person 'no, is appearing as someone marupok, mabilis ma-fall.
Yan, yung nakikita natin dito at ito ay madalas niyang nakakasalamuha at nakakasama 'no, with lots of pentacles, possible katrabaho or kasama niya yan sa trabaho. Okay, just take only what resonates, okay? Basta konektado yan sa kanya 'no, in terms of career, job, or even business if, meron, okay? But I do see it's not maganda as I look at this, but before we dive more, let me just make bati lahat muna. Hi and hello there everyone, my name is Yan. Welcome new subscribers, returning Istam buyers, thank you sa inyong walang sawang love and support for me. At kung di niyo pa alam meron pa tayong other channel, link down below sa ating description box. If interested, just click that link para mapunta kayo dun at araw-araw we're uploading video readings there. Okay? Just take only what resonates. That's for collective. So kahit anong zodiac sign mo, you can watch and listen and you can claim the messages no, na mag-resonate for you. Okay? Timeless din tayo dito. Ibig sabihin, pwedeng nangyari na sa iba sa inyo, sa iba nangyayari na po ngayon, sa iba ay mangyayari pa lamang. Kaya naman, just take only what resonates. And yes, no, if hindi ko pa na-mention, lahat tayong gender, babae, lalaki, LGBT, everybody ay welcome. Okay? So, may free will kayo kung gusto nyo i-claim yung mga messages at gawing guidance or not. But here, dapat sa'yo siya nag-o-open eh, hindi sa iba, 'di ba? Kasi kayo yung may problema eh. Kaso dito, eh, etong pinag-openan niya yung mabilis pang ma-fall. At yun yung hindi mo alam at hindi rin alam ng person mo here 'no, na mabilis ma-fall itong kung sino man 'tong katrabaho niya na 'to or konektado sa kanya sa pera. That's what I'm seeing, okay? Marupok yun, yung tao na yun. So, I do see 'no, na dito na nagsimula na magkanda gulo-gulo at magkanda buhol-buhol ang sitwasyon 'no, na dapat sana ay inayos ninyong dalawa lang. Kasi sa loob ng relationship dapat importante yung pagiging open sa isa't isa para mapag-usapan agad ng mga bagay na hindi talaga dapat na lumala at lumaki, 'no? Pero dito sa sitwasyon na 'to, mukhang ito ay 'di maganda talaga yung ulap dito. Bukod sa hindi siya puti, kulay gray siya 'no, nakikita kong madilim pa ang paligid. So, I do see 'no, na ito yung klase ng energy na puwedeng isang malaking pagsubok ngayon sa mga dumadaan dito ngayon sa kasalukuyan 'no, na situation at yung iba ito isa sa pinakamadilim or mahirap na challenge sa inyong relationship way back then. However, just take how this resonates. But whoever this person is, this is your ex person na nag-o-open up, nagkikwento, nagsasabi dito 'no, sa Nine of Coins energy, kasamahan niya dito sa trabaho and I don't know why I'm picking up 'no, energy ng nighttime. Maybe your person here 'no, not for everybody, but maybe your person panggabi yung trabaho niya, isa ba siyang call center agent or basta panggabi yung trabaho niya. Okay, that's what I'm seeing right in here or gabi siya naka-duty or ano man yung work or profession, occupation niya, okay? At nakikita ko dito 'no, na, itong person mo, okay, is someone na hindi naman siya yung malihim, pero actually ang daldal niya nga, eh, oh. Nakikita ko rito 'no, nag-o-open siya sa iba ng problems ninyong dalawa na dapat ay sa'yo niya ino-open, 'yan. So, nakita ko dito 'no, na may energy na kung sino man ito, na katrabaho niya or lumalabas rito na kasamaan sa trabaho niya, single 'yan. May energy rin na puwedeng 'yan ay naninirahan mag-isa. Possible na malayo 'yan sa family niya, baka nangungupahan ito, nagre-rent, okay, or yeah, just living alone, puwede. So I do see that whoever that individual is, that is some kind of a lonely soul. Yan yung mga energy na maliban sa mabilis silang ma-fall at marupok sila, yan din yung energy mga babes no, na uhaw sa love at atensyon. Yan ang nakikita ko dito. At mukhang ito ay isang klase 'no, ng pagkakataon para sa kanya. Wala naman siyang gusto sa person mo in the first place. Actually, hindi nga ang person mo ang tipo niyang lalaki or babae, pero dahil mabilis ma-fall itong tao na 'to, parang ang energy is kung sino na lang yung malapit, yun na lang. Naalala ko tuloy pinapanood ko yung Slam Dunk, kaya na para sa mga kaedad ko diyan, okey. Tinanong si Rukawa, yung number 11 dun 'no,
Team Shohoku yun kasama ni Sakuragi kung pamilyar kayo 'no. Tinanong siya nung coach ng kabilang team 'no, bakit daw pinili niya yung Shohoku, yun 'no. Malapit, eh. Yun yung sagot niya malapit, malapit sa tinitirahan niya, malapit sa dorm niya 'no, sa boarding, house niya, yun yung sagot niya, eh, 'no, malapit, eh, yan 'no. So, may energy-ng gano'n. So, nakita natin dito na parang ganito yung energy 'no, nitong ka-connect niya rito. And yeah, nakita ko 'no na nakakahinga ang person mo rito 'no. Dapat kasi, eh, kapagka may problema 'no, hindi naghahanap ng comfort sa iba. Eh, dun nakikita rito, eh, 'no, yung energy ng ganyan 'no. At nakikita ko rito medyo ang hindi alam ng person mo may pagka-demanding itong energy na kanyang ka-connect, 'yan 'no. Kasi lalo na kung asawa mo ito, yes, nakikita ko rito magkakaroon sila ng relasyon or yung iba nagkaroon ng relasyon kaya nga sabi ko sa inyo 'no, ex niyo na ito. May energy rito 'no na hindi maipagsigawan ng third party or ng person na third wheel dito 'no, ang relationship nila ng person mo dahil kasal siya sa'yo. May lumabas na gano'n ditong clue. So, maaaring gustong ipagsigawan nitong third party na silang dalawa or 'pag naging sila na 'no, gusto niyang ipagsigawan sa buong earth na sila na pero hindi niya magawa dahil kasal or legal na kasal kayong dalawa 'no. Or kung kayo pa ng person mo pero sila na 'no, yeah, your person here could be two timing because I'm also picking up that your person is appearing as the Seven of Swords, so it's not really something here very surprising to me. However, hindi rin magawang maipagsigawan 'no, kung yun ang senaryo hindi rin magawang maipagsigawan ng third party or hindi niya ipagmayabang 'no, na sila na ng person mo dahil kayo pa, 'yan. So, may mga energies na ganyan, 'yan oh, 'di ba? Hindi niya magawang mai-proud ang kanilang relationship dahil kayo pa, 'yan. So, may energy rin dito 'no, na itong person na 'to medyo one-sided siya. Kasi ang pinakikinggan niya lang dito ay ang side ng person mo. Pero yung kwento about you hindi niya na inaalam. So, hindi siya puwedeng ano 'no, hindi siya puwedeng maging hukom or judge, prosecutor, bawal 'no. Bias siya 'no, at medyo balimbing, yun ang nakikita natin sa energy niya, okey. At nakikita ko rito na medyo na-e-excite itong yeah, sabi ko nga sa inyo timeless tayo dito, puwedeng nangyayari na 'to ngayon, yung iba puwedeng tapos na nangyari na 'to 'no, okey, at sa iba ay mangyayari pa lang 'no. Pero everytime na siya yung kinikwentuhan, bukod sa nafo-fall siya sa person mo 'no, siya ito na na-e-excite. Kasi magkakaroon ng bago sa kanyang pang-araw-araw na life. Sabi ko nga sa inyo medyo boring siya kasi may energy rito, living alone siya, okey. Mag-isa siyang nakatira sa nirerentahan niya or inuupahan niya, basta may energy rito 'no na mag-isa lang siya, puwedeng away siya sa kanyang family, so just take how this resonates. So something that you probably do not know, but with the moon, it is being revealed to us 'no. And yes, nakikita ko rin dito mga babes 'no, kung sino man 'tong energy na ito 'no, bukod siya ay marupok rito, one-sided 'no, at, may energy rito ng pagiging balimbing. Pinapakita rito 'no, na siya rin ay klase ng energy 'no, na medyo, uto-uto 'no. Kasi nakita ko dito that this, person here is someone na nakikita ko 'no, na isho-shower niya ng pera or gifts ang person mo, 'yan. Okey, bagay na hindi ko naman nakikita na materialistic talaga yung person mo, pero bagay na posibleng, magustuhan or madala ang person mo because of those din, okey. Eh, nakita ko dito yung person mo medyo syunga-syunga kasi universe is telling me 'no, na puwede pa naman sana niyang maiwasan ito, 'yan 'no. Alin miss 'yan, yung pagkakaroon ng relationship dito sa lumalabas na hingahan niya 'no. Lumalabas dito na dapat naiwasan niya 'yan 'no, pero syunga-syunga, 'di ba? Ayan, nahulog tuloy siya sa isang trap or sa isang bitag 'no. At nakikita ko na yes, matutuloy talaga 'no, kanila ritong maling relationship dahil meron talagang lumalabas na pakikiapid sa
iba, ano. Kaya sabi na nga be, dapat talaga kapag may problema inaayos na dalawa, hindi yung naghahanap ng comfort sa iba dahil dun pa nga mas lalong nagkakagulo at nagkakaroon ng problema 'no, at yun ang lumabas dito. Kaya nangyari magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa'yo na nga 'no, naging isa na talaga ritong, pagtataksil 'no, naging isa na talaga ritong, pagta-traitor 'no. This is betrayal with the Ten of Swords energy, 'di ba? Tapos sa kuwento, ikaw yung villain, ikaw yung kontrabida, ikaw yung masama. 'Di ba? So, nakita natin dito bakit nga naman sinabi ni Universe na dapat na iwasan niya ito 'no. Yes, because meron ditong hindi nakikita ang person mo. Look at this. The Scorpio is this is the Scorpion, is the symbol of death. So, I do see 'no that here, the meaning of that is karma is coming, and the karma is mas masakit dito sa ah, pagtarak ng 10 espada sa likuran. So, otte. How was it, 'di ba? It looks like universe, ay naku, eh, hindi mo kasi nakita na paparating yang ganyan. Alam mo naman na mali yan, tinuloy mo pa, so good luck. Yun ang sinasabi ni universe dito sa person mo. However, nangyari na nga rito, itong relationship nila ang nagpasira ng connection ninyong dalawa ng person mo, and at the same time yung tiwala mo rin sa person mo, 'yan. Kaya nga dapat talaga ano, magkaroon ng heart to heart conversation, heart to heart talk between partners para maiwasan yung mga ganito. Lalo na 'pag may mga ganyan sa paligid 'no, na hindi mo alam 'no, na akala mo friend-friend lang, yung pala, 'di ba? Yung pala siya na pala yung iba, 'di ba? So, yeah, for the initials right in here, yes, we do have. For letter O, I'm picking up it's doubled or tripled. However, we also have here other initials. We have E, R, Q. I don't know if it's letter F or number 7. So just take out the stressness because it is in cursive writing. But if number 7 here is very evident, it looks like no, the spiritual is acting on this, no, the guardians here. So definitely nagsasend na, ibig sabihin ng mga messages ang mga angels at guardians ng person mo pero hindi siya nakikinig. And they are still sending mga messages sa person mo 'no, para matulungan siya na maiwasan ito kung hindi pa 'to nangyayari. So, good luck talaga sa kanya, okay. But with, the other one, this could be letter F naman 'no, sa iba sa inyo. And iba pang letters we have here I, we also have here J, and last but not the least, B as in boy. Okay, so yeah, these are all the messages. Thank you again, I'm Yuriana Oni. Sarang Hail, Love and Light. Ganyan.